Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang sambayanan. Sa bawat kwento, may diwa ng serbisyo. At sa bawat balita, may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At magandang araw po sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo. Ito ang tambalang. Jairus Madlang Bayan. At Ares Gutierrez at kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Radyo Pilipinas, ang programang handog sa inyo ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon po mga kababayan ay Martes, ika-7 ng Hunyo taong 2026. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO joins observance of National Anti-Trafficking Awareness Month. CFO gathers alumni of Philippine schools overseas in Cebu. CFO participates in the 18th Global Consultation on Inter-Country Adoption and Alternative Childcare. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. With the theme, Iisang Nasyon, Iisang Aksyon, Tapusin ang Human Trafficking ngayon. The Commission on Filipinos Overseas recently joined the annual observation of the National Anti-Trafficking Awareness Month. During a press briefing, CFO Executive Director Undersecretary Arlene Borja highlighted the CFO's efforts in strengthening anti-trafficking measures, including its partnerships with legal organizations and its continuous 1343 action line operations. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Led by CFO Secretary Dante Klink ang II, the CFO hosted a fellowship dinner in Cebu City for alumni of Philippine schools overseas
coming from Middle East. The gathering brought together NRF professionals, including college students, doctors, and engineers, sharing their personal experiences as Filipinos in the overseas. Secretary Ang II, during the dinner, mentioned the CFO's ongoing efforts in strengthening alumni networks of PSOs, in supporting the CFO's vision in reintegrating overseas Filipino youth back to the country. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The CFO also recently joined the 18th Global Consultation on Inter-Country Adoption and Alternative Child Care. The event served as a platform in extending collaborations on ethical and effective adoption processes. The CFO requires Filipino children legally adopted abroad and children issued with immigrant visas to register with the CFO prior to their departures abroad. Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Muli isang magandang araw sa ating lahat dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa at lalo na yung ating mga tripulante sa mga commercial vessels na nakikinig gamit ang ating shortwave broadcast. At Oo nga po. Jairus, ng araw natin ngayon, napaka-busy, napaka-exciting dahil bukod sa meron tayong guest na kasama natin dito sa studio. Sir Ares. Meron din tayong chuwariwap mula sa Commission on Filipinos Overseas na mamaya ay tatawagin natin para makita naman sila ng mga nanonood sa atin. Kaya nga po, 'di ba? Katulad nga ng sinasabi palagi ni Maring Jessica Soho na po, lumipad ang aming team na po. Mula Pasay hanggang Quezon City, Sir Ares na po. At magandang araw nga rin po sa ating mga kasama, katulad nga ng sabi ni Sir Ares, espesyal ang ating guest ngayong araw sa serbisyong CFO na po dahil lumipad din po ang ating guest. Mula Bulacan naman po, no, papuntang Quezon City. Ngayon din po, katulad nga po ng sinabi ni Sir Ares sa ating balita ay we observe for this July itong ating National Anti-Trafficking Month, Sir Ares. Bakit ba importanteng anuhin natin yung sa consciousness ng tao yung anti-trafficking? Dahil syempre ang CFO isa po sa miyembro ng Interagency Committee for Anti-Trafficking na po. IACAT. At ang IACAT na po. At syempre tayo sa CFO kaisa tayo sa pagpapalawig palalo ng proteksyon at pagpapalakas ng anti-trafficking initiatives no po ng ating gobyerno para sa ating mga Pilipino, lalong-lalo na sa ating mga non-resident Filipinos. Alam mo, napaka-importante niyang anti-trafficking measures na ginagawa ng ating pamahalaan. Ano? Yes, ako bilang dating migrante ay nakita ko yung epekto nung ano yung mga nangyayari sa mga traffic na mga tao, no? Yung mga ipinuslit palabas ng bansa, no, mga undocumented, yung iba naman ay pinapapirma ng side contracts. Yes, sir. We bilang kawani ng gobyerno, tayo ang dapat isa sa mga nangunguna diyan, no? Kaya kita mo yung sa CFO, meron tayong mga t-shirts na sinusuot na 1343, pinopromote natin yung 1343 dahil yan ang hotline. At hindi lang doon, andyan din yung ating mga pre-departure orientation seminars, andyan po yung ating mga guidance counseling programs para sa ating mga foreign, sa mga asawa ng ating mga foreign nationals, maging sa mga ating immigrants mga Filipino immigrants natin. Andyan din po lahat ng mga programa ng CFO katulad po ng sinasabi ni Sir Ares na 1343 action line na siyang available saan man sa mundo sa lahat ng ating immigrants. Tsaka itong kampanya, Jairus, ng anti-human trafficking, no? Hindi lang to sa international airports actibo. Yes, sir.
hanggang sa mga bus terminals sa probinsya. Kasi probinsya. doon nagsisimula yung yung human trafficking. Opo. No? Nambibiktima sa mga malalayong lugar, yung mga Opo. hindi masyadong nakapag-aral, yun ang madali nilang makumbinsi. Opo. Sasakay ng bangka, sasakay ng bus papuntang airport. Kaya nga, Sir Ares. Yun po ang mahirap, no po, na mabiktima talaga yung ating mga kababayan. Oo. At mabuti, no po, sa pakikipagtulungan din po ng Commission on Filipinos Overseas at ng 1343 Action Line na masagip natin, no po, matulungan natin ang ating mga kapwa Pilipino sa mga ganitong biktima. So, ganitong mga abuso, no po. Tama. At ngayon, Sir Ares, no po, hindi lang po naman po Anti-Trafficking Month ang ating dapat nagunitain at iobserba, no po. Ngayon, maging sa ating papalapit, syempre, na buwan ng wika at buwan ng Oo. kasaysayan, no, Sir Ares? Tulad nga nung minsan na pag-usapan namin nung ating executive producer, si Steph Vicente, sa Opo, si isang Miss program Steph. namin. No? Pag July, yung mga bata sa school, dinadamitan ng gulay, Opo. ginagawang pineapple, ginagawang carrot. Yan, si Attorney Jido, ginawa yatang mangga to eh. O, Ginawang ano, mangga. avocado ba to? Si Diego, Opo. ginawang saging. Ganun yan dati. Then after ng July, anong pasusuot sa'yo sa program sa school? Barong. Mga barong na, no, sir? Diba? Mga Filipiniana. Sasayaw-sayaw ka na, yung May kandila. Ganyan. Yan si Hero, ganun sayaw-sayaw, magaling sumayaw yan ng Lulutuin na yung gulay, kaya may kandila. sir. Yun. So, doon tayo ngayon papasok sa Opo. ang ganda ng segue natin sa guest natin. Kaya nga, Ginamit no? pa yung nutrition. Nutrition month pa talaga. Jairus Opo. ang ginamit natin. Sir Diba? Itong guest po natin, Sir Ares, kilala bilang hindi lang sa pagpapalakas ng Philippine culture at heritage, kundi kilala rin siya bilang sa trademark na salakot, no? Oo. Na naniniwala po ako, Sir Ares, ay suot-suot po ng ating guest ngayong araw, no po. Kaya i-welcome natin sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas ang founder ng Traveling Salakot, si Mr. Paul John Hernandez o mas kilala bilang PJ. Yes. Ayan. Hello. Hello. Tama ba? Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay, Mr. PJ. Mr. PJ. Parang iba yun, sir. Napaka tito joke nun. Sobra. Very Sharon. Sobra pagkat. Oo nga. Magandang araw sa iyo, Mr. PJ Hernandez. Magandang araw po at mabuhay sa ating lahat. Sa lahat din po ng mga nakikinig. Saan mang panig ng mundo. Oo nga. Tingnan mo, cute-cute ng ating guest. May nunal kami pareho. Oo, sir. Dapat pala naglagay din po ako. Dapat, Jairus, Opo. pinabagayan mo kami. Nakakandala. Oo, Kaya, eto, bakit ka nag-umpisa paano ka napasok sa ganyang advocacy? Ako, mahaba-haba pong Sige. usapan. Pero iklian lang po natin yung kwento. Sige, hanggang sign off tayo. Hanggang next episode na po tayo. So, actually po, mga 2012 pa lang, naisip kasi mag-enter po tayo ng college noon sa Philippine Normal, dyan lang ho sa Manila. PNU. So, normal na gawain. Normal po kami doon. So, education lang po ang kurso doon. Gusto ko po maging AP teacher. Araling panlipunan teacher. Alam naman po natin that subject, history, culture, parang ang boring ho sa mga karamihan, mga estudyante. Hindi siya exciting. Opo. So, sabi ko, parang I need a character. I need something na magpapa-excite sa mga bata na cool din pala ang kasaysayan. So, but not watering down the content. Cool hindi cool to. Ay, boy. Nakakita po ako ng salakot sa isang office namin. So, that's a nice, Filipino Cultural piece. Oo. No, sir? Sabi ko, and that's also the image of Juan de la Cruz, di ba po, sa mga Opo. caricatures. Ba't di natin gamitin? Opo. Tas Kasi yung yun mga po, cartoons dati, di ba? Yung Opo. ang nagsusuot ng salakot, nakakamisa chino. Yes, sir. May- yun po yung nasa isip ko na, okay, si
yun ang at least a symbolic representation ng mga Pilipino. Kaya po, doon nagsimula na, why not let's call ourselves. Una, naglalakbay na sa lakot. Pero masyado namang purista. Opo. So, matutuwa ang komisyon sa wikang Pilipino. Pero dahil we want to be global, dahil ang Pilipino ay nasaan man sa mundo, why not let's use traveling? Dahil parang kultura, parang kasaysayan, patuloy pa rin at nagbabago. Bigla ko Humubog. naalala, yung, alam mo yung sa lakot, yan yung, alala nyo, meron dating Lakbay TV sa cable. Lakbay TV, May, sir. ang opening billboard nun, lumilipad yung sa lakot eh. Pwede ho natin gawin ulit. Paliparin natin. Paliparin natin. Ang Pero ginawang- ano ang mga meron ka bang ginawang model o influence paggawa ng ganitong advocacy yung kasi travel advocacy to, travel and culture, Traveling sa lakot. heritage advocacy. Meron ka bang parang pattern o pinaggayahan ng concept? Ang inspirasyon ko po talaga syempre yung mga kilala namin na historiador sa public history tulad po ni Sir Xiao Chua. Kung kilala niyo po, di Ayun ba? po. May Xiao time po siya dati. Xiao Kasi time. lumaki po kami doon. Yun ang pinapalabas na aming AP teacher. Dr. Ambeto Campo na Opo. nagpapalaganap din. Ay, mga partner din po natin yan sa CFO. Ayan, sir. di ba po? So, dahil gusto po natin yung kasaysayan, hindi lang nasa classroom. Tama. Dapat pang araw-araw naiintindihan ng mga Pilipino. So, sila po Opo. yung mga naging inspirasyon natin para Kasi nga Ituloy. naman 'di ba, yung bakit ba parang nagkaroon ng aversion sa pag-aaral ng kasaysayan yung mga bata kasi ang nakikita lang nila yung libro. Wala silang visual reference, Opo. 'di ba? Sir- kaya tetamad sila na parang Kaya nga po. babasa na naman. Paano kung puntahan nila mismo yung Luneta? Tapos Oo. nagkikwento sa kanila. So, kaya doon nagsimula Galing. yung mga simple naming activity. Kaya rin po siya traveling sa Oo, lakot. travel talaga. Si Sir Chow Chua, merong It's Chow Time. Oo. Siguro pa si Sir PJ, pwede rin gawin natin yung Mr. PJ. No? Oo. Para- ang branding ay maglakbay kasama ang The Traveling sa Lakot. Ang galing. Ganon. Ayun, yun pala ang branding Oo, ng dapat traveling maglakbay sa lakot. kasama Po. ang Maglakbay kasama kasama ang The traveling sa sa Lakot. lakot. Gumaganon. Opo, may rhythm na po. Pero I-research ko to, may mas luma pa dyan sa Ay, sinasabi ko sa iyo. Ano yan, sir? Yung Magic Bilao. Magic Bilao. Sumasaka yung lumang Lumilipad. pelikula yun. Na, sir. Alam ni Mama Susan ano po ba yan. Sumasakay Si sa Maricel Soriano po ba yun? ay, hindi ko alam sino. Napanood ko lang. Nakasakay Opo. sa Bilao, umiikot-ikot siya. Oh. O, diba po? Napaka-iconic. Pero Sir PJ, ang The Traveling sa Lakot, sino-sino po ba ang tinuturuan at tinutulungan market natin ng dyan. inyong organisasyon? At bukod po sa paglalakbay, ano-ano pa po ba ang forma o modelo po ng pagtuturo ng The Traveling sa Lakot? Wow, nice. Thank you so much Yes. for that wonderful question. Pageant na pageant. pageant, very formal po. So, nagsimula po kami syempre as a teacher po talaga. Yes, sir. So, teacher sa classroom, pero sabi na, why not ilabas natin yung ginagawa natin sa classroom kasi nga nakakatamad sa ibang mga mag-aaral na babasa lang, Kaya nga po. puntahan. Sabi natin, magkaroon tayo ng mga educational tour. Nagsimula po kami sa ganon nung mga 2015, Pero 16. nagturo ka talaga. Opo, until now. Until nakabreak now. Ganun. Opo. Saan ka nagtuturo, sir? Sa Makati po, noon, tapos ngayon sa Taft sa Manila po. So, Sa Lasal? Opo. Sa Ayan. Ko naman i-address ka na. Baka po ba mga flagging dito? Bawal na yung mga brands. Ba mga brands? DLSU! Yan! Ano wala sal? LASA! LLE Lasal! Go Lasal! Ganun. Ganun dapat ang Ay, branding. pwede pala ang branding Oo, dito. yeah. Akala mga ano lang, bawal mag-promote. Opo. So, anyway po, yon nagturo. Tapos sabi niya, ilabas natin yung ating hanggang nagsimula po kami na why not involve po natin mga kabataan na bakit hindi sila yung maging mismong storytellers? Oo, tama. Kasi parang ang may karapatan lang ba ay tayo na mga parang historiador, ayan, mga nakapag-aral. Pwede po natin silang i-train. Kasi lahat naman tayo, kasaysayan nating lahat Yes. yun. Yes. Right?
at lahat po, ayan, tumatanda na iba, kami pa professional na or pa busy na rin sa pamilya. So bakit hindi natin sa bigyan ng pagkataon? Doon po na yung isa po namin project, tinawag po namin yung Sir Chajay na CHAMP. Champ. Culture and History Ambassadors Mobilization Program. Wow. Kasi gusto natin silang maging champion Champion. sa culture and history. History. So training siya, sir, ng ating mga kabataan para sila ang maging mga... So ginagawa nyo rin yan sa traveling sa Lakot? Opo, yun po Pagte-training? Opo, yun po isa namin banner project to train youth leaders na maging tour guide po sa area kung saan sila nakatira. Tapos tumulong po yung tinatawag nating cultural mapping in support ng National Commission for Culture and the Galing, sir. Arts. At pinakalas na lang, ang pinaka-target po natin para sustainable ay makasama sila sa Culture and Arts Council ng bayan nila. Opo. Kasi may ganun po yung DILG Yes, meron. na uupo po na kahit hindi kami elected, pero dahil may consultative body, nakaupo ang kabataan as a voice for culture and the arts. So, yun po ang aming mga unang mga projects. Kumbaga, sir. pinapasa-pasa talaga. Oo, Ano po. kailangan. Oh, tama kasi dito sa Quezon City, nandito tayo sa Quezon City Opo. pala, no? Meron kaming tourism council eh. Opo, sir. So, yun nga, may mga katulad ni Sir PJ, kasama yun sa council, kinukonsulta sa mga Opo. programa. Opo. At yun nga yung pinopromote, yung community-based parang history and culture. Opo. Tama, Ang sir. galing. Yun yung gusto din namin gawin sa... Ang area pa lang po namin nito ay dito, Central Luzon, tsaka po dito sa NCR. Yun po yung amin focus so far. Ano ang pinaka-recent yung project tungkol dyan? Yun po, kakatapos lang po nung project na yon. Then last year actually, sir, share ko na yung nabanggit nyo kanina na grabe yung dama ng mga Pilipino, yung galit lalo ng mga Opo. Bulakenyo doon sa expose tungkol sa flood control projects kasi sanay ang mga sa amin sa Bulacan na pagbaha kasi baka natural course of the river. So sanay Opo. kami magkaroon ng buni, ng lahat ng mga kung ano namang sakit, leptospirosis na, Diyos ko po. So kasi natural na ng river, malapit ho kami. Tapos malalaman mo ay nakurap po pala na Oo hindi nga siya po. existing. Sabi namin, Ano nga ba yung pangalan ng project? ayun sir, kaya sabi namin, tinanong namin sa aming sarili, bukod siyempre lumabas, makibaka, ano pang pwede nating gawin para mapataas yung kaalaman ng mga tao? Awareness. Tinanong namin po ay masir, saan ba tayo magaling? Di ba nga sa pagkikwento, sa Yes. pagtutour? Mm. Gumawa po kami ng tour Oh. noong November para papuntang Halloween para mabuhay lahat ng mga namatay, ng mga kaluluwang hindi natagpuan. Tinawag po namin yung Ghostbuster Oh. Tour. Ghostbuster Yes, Tour. kasi ang hinahanap namin ay mga ghost flood control Yung project. mga ghost Opo. projects. Yes. Pinuntahan po namin sa bandang Kalumpit, ayan, sa mga areas para makita ng mga kabataan na dito dapat nakalagay. Tapos kasama na kwento yung kasaysayan ng bayan at yung relasyon po natin sa ilog. Kung paanong dati inaalagaan natin siya ngayon. So, hindi lang Binabalahuran history natin. ang tinuturo sa pagganyan dahil you're teaching current events, Yes. you're linking it to history, and you're linking it to the environment, ecology. Yes, sir. So, Para parang isang bagsak na one-size-fits-all na Opo. project yan. Opo. Tsaka at the same time, Sir Ares, no po, itong mga topics na ito na gustong malaman ng ating mga kapwa Pilipino, kapwa kabataan, marami rin sa ating mga non-resident Filipino, sa ating Filipino diaspora youth, yung gusto pang maglakbay, gusto pang mag-aral na po. At nabalitaan namin ni Sir Ares, Sir PJ, na meron din po kayong tinatawag na Jose Rizal programs na po sa The Traveling sa Lakot. Pwede pa po ba naming malaman, Sir PJ, kung papaano po mas nai-utilize ng The Traveling sa Lakot itong Jose Rizal programs? wow. Ayan. Isa pang exciting na ano yan, Opo. Jai, na lalo sa atin pong mga kababayan sa buong panig ng mundo. Kasi 'di ba po, sorry po, isingit ko na lang syempre sa ating mga manonood, parang si Jose Rizal ang tinuturing din na
isa sa mga unang Filipino migrant na po, Yes. Filipino diaspora. Well-traveled, imagine, ilang Opo. bansa, Asia, America, Europa ang pinuntahan Oo. ni Rizal. Wala pang piso per nun. Grabe talaga si Rizal. Grabe Bangka-bangka ang mga- lang, no, sir? bangka-bangka, grabe ang mga niya, adventures all around the world. Kaya siya talaga inspiration. Sabi nga ng Opo. ilang ASEAN scholar, the greatest Malayan. Yes. Kaya sabi namin, tulad ng ginawa na rin po ng NCCA natin, gumawa ng Centro Rizal, kada embahada po natin. So, doon tayo mag-jump point. Kung saan pinakamaraming naging interaksyon, kasaysayan si Rizal doon sa bansa, ba't di rin tayo mag-tour tungkol sa kanya? Opo. So, after pandemic po, nung medyo umaayos na, nagkaroon po tayo ng opportunity sa Singapore, sa Spain noon, na bakit hindi i-tour? Kasi si Rizal, ilang beses pumunta ng Singapore. Imagine mo naman, lalo naman sa Madrid, nandoon pa yung exact replica ng Motostela na nasa Luneta, doon sa Avenida de Filipinas. So nagkakaroon kami noon ng tour para sa ating mga kababayan abroad, para mas Yes. kilalanin na tulad mo, our national hero is a global Filipino. Yes, Right? opo. Na nakibaka, kasi naghanap rin siya ng iba't ibang mga racket, di ba? Opo. Para mabuhay, no? Ang tipid nga niya eh. Sabi nga ni Dr. Ambet, 4 na buwan na di naligo dahil walang pambayad. Grabe, So opo. imagine mo yung struggle na nararanasan din ng ibang Filipino. Oo. So kaya doon po nag-start yung parang Jose Rizal tour namin to Opo. track saan po siya nanirahan, saan po siya nagtrabaho, anong library ang pinuntahan niya, so that the Filipinos living there will have immediate connection na imagine mo may bus dyan si Rizal, mayroon tayong connection at historical marker to many countries around the world. Yun po yung isa namin project. At yung isa para i-ano ko na din, noong pandemic at mga 2023 po, parang meron kaming Teaching Filipino and Teaching History. Filipino. Yes, sa atin po mga second and third generation Filipinos. Kasi parang they wanted to relearn yung Opo. ating wikang sariling atin, specifically Filipino, our national language. Dahil medyo may disconnect na. Kaya meron po kami noon mga online classes sa pamamagitan po ng mga Filipino Society na nabuo sa university. Tulad po sa Lancaster University noon, Yes. at saka sa ibang mga schools. So kaparehas nung ginagawa nyo, Jairus, yung... Opo, yung sa Virtual Center Rizal ng Hindi, meron ng kayong CFO ginagawa na po. recently, kayo nila Emma, yung... Ayun sir, Diba? ayun din po, parte din po iyon, Sir PJ ng VSR na tinatawag po Oo. natin sa CFO, Meron yung din Filipino one-on-one. language Sir tutorial. Ares na po. Yun pala. Meron din. Sa parehong-pareho. Opo, Oo pwede nga na po. tayo mag-collab. Kaya nga. Ayun nga, yun doon na I-invite nga tayo namin, pupunta. i-invite po ng CFO si Sir PJ sa mga susunod na discussions natin po sa Filipino 101, maging sa kasaysayan. Actually, ng, maganda nga rin ng yung Pilipinas na po. i-adapt nyo sa... Kasi sila Jairus, meron sila yung peso sense. Yes, opo. Magtuturo Ayun, financial literacy. Isa pang programa ng CFO. Isipin mo, nakasalakot, tinuturuan ka mag-ipon. Ay, Ba? gusto natin yan. Kaya nga, actually, po, Parang may susundin ko ba to? Wala. Baka Pero- itago nito yung piso ko pero kasi mahalaga din po talaga, lalo na sa ating mga Filipino youth overseas, no, na makilala pa lalo yung kultura sa pamamagitan ng mga ganitong simple na po Oo. at yung mga makikita natin sa Kailangan kasi may ordinaryong impact, di ba? Pilipino, May no po. impact yung mga ginagawang Opo. kampanya. Katulad ng ganyan. salakot na po.
Ayan. Live na ulit. Okay na po. Ayan. Before we were interrupted by a technical problem. Tuloy lang natin yung sinasabi natin na ipapasok natin yung sa financial literacy, Yes, sir. yung mga Apa. ganitong klaseng performative na style of teaching, 'di ba? So meron na nga akong tagline para sa ano mo. Ano eh. po yun? Po yan, sir. Si Rizal ay nasa piso ng bawat Pilipino. Wow. Yes, wow. palakpakan naman, sir. At nagparamdam din si At Rizal. paramdam sa Ano po, Rizal, sir, magsitahimik nga kayo dyan. Baka po na tinatago ni Sir PJ si Sabi ni Rizal sa "Holy ilalim po Tanger ng eh, salakot. touch me not." Actually, sir, ang ganda nung tagline ni sir kasi sa mga ano po namin tour, kasama siya na may piso ka ba? Doon nagsisimula ang discussion namin. Dahil the most, yung ating monetary, pinakamaliit, di ba? Opo. Isa sa pinakamaliit na sentimo natin na circulated, ay makikita mo si Rizal, di ba? Sa piso naman. Sa piso. Kasi wala nang sentimo. Kaya nga Ako po. eh. Sige, go ahead. Ayun po. Pero Sir PJ, we're also curious po ni Sir Ares. Syempre po, itong Jose Rizal program kanina na inyo pong tinatalakay, nagsasagawa rin po ba tayo ng mga heritage tours na po na specifically catered para sa ating mga non-resident Filipinos, sir? Yes, especially pagka uuwi sila. Kapag uuwi. Yes. Yung sa abroad, mostly Rizal areas lang. Rizal areas. Related to the life, works, and legacy ng ating pambansang bayani. Opo. Then, pag umuwi sila, karaniwan, because nagkaroon na opportunity, nakapag-train po kami, di ba, ng mga champions natin. So, parang as part of their OJT, ay kasama namin sila nagtutour sa ating mga Filipino, na bumabalik, right? For so many years. Meron kami dyan, mga veterans, tumulong nung World War. Opo. Imagine mo after ilang taon uuwi. Tapos sabi niya, ang sarap makinig ulit nung mga kwento natin. Tayo to. Ito yung tayo. Right? Mabuti tayong mga tao. Magagaling tayo. Tapos nakita mo siya, may iyak-iyak siya. Ibang klaseng dala na yung anak may anak na rin, so mga apo niya na medyo hindi na familiar sa Pilipinas, and Opo. he keeps on telling, this is our country, right baby, this is our country. Yung kinakausap niya yung apo niya, di ba? That kind of pride na nararamdaman namin na we're contributing to something. Yes. We're bridging again, right, yung mga kwento natin sa kanila. And those kinds of beautiful stories, tapos mga pamilya, mag-asawa, ayan, nasasabihin, oo nga, dito kami sa ganitong probinsya, ito ang naranasan namin. So we're so proud na may ganun kaming initiative Opo. na nagbibigay sa kanila ulit ng dahilan para mahalin pa lalo yung bansa natin. Kaya nakakakilig, di ba? Ang galing. Pero malaking bagay yung ganitong estilo Opo. Actually, ito parang tour guiding din, di Yes. ba? Yes, sir. Pero ang importante kasi sa ganyan is yung naiintindihan yung talagang kasaysayan, yung kwento. Kasi may mga nakikita ako dati tour guides, ituturo lang na, ito yung building na ganito, pero tanungin mo tungkol doon sa building, hindi niya masagot. Saka yung may performative level na na parang yung naalala mo Kumbaga dapat tagus din, sir. Oo, Tagus kasi to the para bones. makarelate di ba? Opo. Di ba, sino nga ba yung dating Ay, sikat si na... Sir Carlos Celdran. Oo, si Carlos Yes. Celdran. Carlos said that. Parang mga ganun yung inspiration nyo siguro. Yes ano? po. Oo. Ayan. Ayan po. So, ganun, Jairus, kailangan yung peso sense nyo, may nakasalakot din kayo. Hindi yung kayo ni Alvin ay nakakurbata. Opo, no? Kaya nga, sir, dapat mag-reflect din talaga, po, yung ating Filipino traditions and culture. Yes. Tsaka yung ano po Baka- namin, parang strategy is to involve din talaga. Ibig sabihin,
sa tour po namin, hindi namin sila kinokonsidera na di nyo to alam. Opo. May alam sila dahil sila rin ay Pilipino na nirahan lang na matagal abroad. Oo. Or doon na sila residente at babalik bayan. You just need to arouse kung ano na yung alam nila para mas maengganyo sila. Ay, oo nga, alam ko to dati. So, pinapaalala lang Oo. namin at pinapalalim. Lalim. Yes, yun yung mahalaga eh. At saka yung ni-humanize mo yung nasa Opo. libro. Tama, sir. Correct, sir. Tama po. Yun po yung aming mga strategy. Talagang para maramdaman nila. Tapos, ang tanong doon nga na matapos mag-tour, matapos, okay, malaman yon. Kaya may tinatawag din po tayo, parang sa teaching din, call to action. Call to Diba? action. No, parang both sa mga non-resident Filipinos at sa mga Filipino natutur po namin, anong call to, matapos mong malaman Opo. yan. O ano ngayon, ko alam kung namatay rito si Rizal. Oo, Mababago kaya- ba buhay ko rito? Magkakapiso ba? O madadagdagan ba pera ko? 'Di ba? So, kaya doon po pumapasok yung sa dulo, yung valuing. Sabi nga nila, nakakain ba ang kasaysayan? Nakakain ba yan? Ano mo papala ako? Pero after mo nun, na you'll feel that you're Filipino, you're proud to be Filipino, now you have an obligation, hindi lang siya karapatan, marami ka ring tungkulin, diba? At responsibilidad. Simple, na pag po. mga bata po yung kasama namin, simple, tignan nyo yung park, malinis. Anong gagawin natin sa basura? Simpleng call to action, pero actually yun yung nakakalimutan natin minsan. Na bawal magtapon ng basura. Na dapat tumawid tayo, nakikita nyo po yung stop, yung lights Paano natin. maging isang mabuting Pilipino? Yun pong aming Ganon. call to Galing. action. Opo. Galing ni sir, nakikapsulate Ayun niya. Para mas mapagyaman at mapalawig pa po natin yung Opo, tinatawag yun natin. yung dahilan bakit tayo Ito, nagtuturo. Jairus, Opo, yung no? ito yung sabi ni Sir PJ, ito yung tamang kulto. Tama. Tamang call to action. Kulto Diba? Galing. Tama, sabay-sabay. Ito ang call to action natin. Call to action. Oo. Ayun po, no? Kaya iinom tayo ng Yakult dahil Kaya call to action. Ang daming bawal ni sir today. Ayun po, no? Baka, bago po tayo tawagin, Sir Ares, ang ating Bago tayo may MTRCB. producer. No po? Hindi, oo, tama. Yung, Pero- ano bang, ano bang mensahe mo sa mga, Kaya nga. well, especially doon sa mga na second and third generation Filipinos, no, na, actually, mayroon talagang, yung aking pamangkin na kasama ko mamaya, Opo, sir. ang unang pinuntahan pagdating dito ay National Museum. National Museum. Yes. Taga Kasi- saan po siya, sir? Sa Chicago. Chicago. Kasi nagtatrabaho siya doon sa isang museum din. Opo. So parang, ako nagtatrabaho ko sa museum sa Amerika, dapat alam ko din yung... Ang ganda. So, yun yung mga ganun yung gustong i-address ng CFO yung mga kabataan sa abroad. Opo, tama po. So, ano yung pwede mong masabi sa kanila na para naman mapalawig nila yung ang kanilang search for their own identity. Yeah. Napansin din po namin yan, sir, na talagang ang daming mga second, third gen Filipinos abroad na talagang naghahanap, naku-curious, right? Hindi lang sa ube, sa ub. Sa ub. Hindi lang yung ub tsaka adobo, right? Pero starting point po siya Joke din namin sa kanila yung pagdating nila that, do you like the ub? Right? ub. Actually, we call it ube. Diba? So, starting point siya na a message po natin sa kanilang lahat na kung doon pa lang nafe-feel na nila na it's nice to be a Filipino, it's happy to be a Filipino, when you go here, imagine 115 Filipinos will be with you, right? So, and we have a great story. It's not perfect. We have so many struggles, but look at how resilient, how brave the Filipinos are. Kaya yun yung message natin lagi sa kanila, na dito makikita mo yung kasaysayan ng lahi mo. Right? Kung paano tayo nagpursige para makalaya sa mga kolonyal na kapangyarihan at hanggang ngayon nagpupursige para magkaroon ng maayos na buhay. So, we invite them, right, to
to visit, right? At least once or twice in their lifetime para makita nila yung kung saan nagsimula, right? Yung ating great Filipino story. So, yun. Ayun. So, paano kanila makokontakt, Sir PJ? Ay, Oo nga po. ayan. Ayan. Ang ganda naman. Ito pwede na pala talaga mag-plug in. Oo. Ayan. So, sa ating po mga kababayan abroad, so, meron po kaming Facebook page, The Traveling sa Lakot. The Traveling sa Lakot. May article The. Okay, parang The Philippines. So, The Traveling sa Lakot po. Then, ang email po namin ay travelingsalakot.org@gmail.com. So, we can collaborate po lalo po sa mga Filipino society sa university, right? Yung mga ano rin po, Filipino associations abroad who will go home, na we can cater you po into an interactive, immersive tour, o kaya man we can organize an online events. Kasi we also talk Filipino culture and Filipino language Opo. tutorial sa ating mga society abroad. So, yan, collab po tayo. Dahil love the Philippines. Oo nga. Ayan. Kaya ang napakahalaga ng mga diskusyon talaga po Sir PJ, Sir Ares, patungkol sa kasaysayan ng Pilipino para sa ating mga non-resident Filipinos, no. Hindi lang para makita at matutunan nila yung Philippine history, tradition and culture, kundi para mas lalo pa nilang maranasan ito, para mas lalo pa nilang mahalin ang ating kasaysayan ng ating bansa at para mas lalo nilang makilala kung sino sila bilang mga Pilipino, no po, Sir PJ. Pero Yes. magandang opening ito para mabuksan yung possible collaboration Opo. with the Traveling sa Lakot, no, and Yes, sir. CFO. Tama po yan. Kasi meron na rin tayong nagkakaroon na rin tayo ng collaboration with several content creators. Opo. So makakasama na si Sir PJ. dyan. Opo. Actually, kanina nga, sir, Yes, kanina po, sinabi ko na nga rin po kay Sir PJ na sana ma-invite po natin, sana available po si Sir PJ sa mga susunod pang araw para ma-invite po natin si Sir PJ kasama si Secretary Clink na po. Ay, wow. Sige po, para ilaban natin yan para sa CFO. Makakapag-usap tayo kung ano pa yung mga magagawa nating programa. Imbitahin nyo sa flag ceremony. Opo. Imbis na pakikinggan nyo lang yung nire-report doon. Opo, no, sir? Mag-talk siya doon. Kaya diba? nga po. Pare. At baka sa susunod, sir, imbes na itong mga ganitong office barong uniform, baka next time may salakot na rin po tayo araw-araw. Yes. Oh, pag nag-duck cover and hold kayo, magsalakot kayo doon. Imbis na At multi-purpose to, di ba? Lahat pwede mong gawin dito. Pwede lalagyan, pamaypay. Di ba? Kaya nga po. Ayan. So magpa-plug lang din po ako. Sabi nung karatula kanina. So may event po kami actually sa July 31, August July 1 and 2. 31. Pero ito po muna ay para sa mga Filipinos dito sa Okay sa po. ating bansa. So meron po kaming Bulacan Youth Summit. Sabi po ulit sa Bulacan. It's a youth training sa amin po lalawigan ng Bulacan. Diyan po sa may San Miguel, Bulacan. So, Ayun. yan, we're so excited dahil we're also hoping to have a partnership with CFO about that. Yayain So, mo yung producer natin, no? Taga Bulacan din Ayan yan. naman po pala. Kababayan, tara na po sa ating Ayan. So, yun po yung aming mga upcoming projects and medyo magiging busy ho siguro paparating dahil sa August. Opo. Buwan ng Ayan. Wika at Si- Kasaysayan. Ayan. Ayan. Kaya, So we will be looking forward to so many projects ng Traveling sa Lakot dahil Mabuhay! nakakatuwa na nabibigyan ng entablado ng channel yung mga ganitong initiatives. Tsaka sana, susunod, sasali kami sa Biggest Loser ng CFO. at ayan po mga kababayan, si Sir Paul John Hernandez o mas kilala bilang si The Traveling sa Lakot, si Sir PJ. Maraming salamat po, Sir PJ. Maraming salamat. Mabuhay. Mabuhay. Hindi na natin pinaliwanag kung bakit mabuhay. Sa mga Pero- susunod na Oo. VSR series ng Sige. CFO. Maraming salamat, Sir PJ. Mabuhay po, maraming salamat. Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. At bago po tayo magtapos ay binabati po natin muli ang ating mga
pinilit na maging audience ngayong araw na ito, ang mga, mga kasamahan natin sa Commission on Filipinos Overseas na nandito po ngayon sa studio. At yun na, tapusin na natin to, Jairo. At Opo. tagdaan na naman ang isang episode ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. At sa bawat kwento, sa bawat impormasyon at sa bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin naming mas mapalapit ang serbisyo ng gobyerno saan mang Pilipino, saan mang panig ng mundo. Tandaan, kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos. CFO kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.